Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Mega oil price hike, umarangkada na diesel papalo na sa 130 hanggang 140 pesos kada litro. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Pumapalo na sa 3 digits ang presyo ng petrolyo kada litro ngayong unang araw ng bagong bugso ng one-time big-time oil price hike. Kaiba ito sa unang 2 linggo na utay-utay ang presyo ang pagpapatupad ng Department of Energy o DOE. Sa ngayon umabot na ang presyo sa Metro Manila at ilan pang lungsod sa 100 pesos hanggang 130 pesos ang kada litro ng diesel, habang abot yan hanggang 144 pesos para sa diesel plus. Habang higit 100 piso naman hanggang 165 pesos ang presyo sa kada litro ng kerosene. Mas mataas ito kung ikukumpara sa mga presyo sa mga katabing bansa ng Pilipinas, bunsod ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, ito ay bunsod ng kawalan ng indigenous source sa bansa o mapagkukunan ng sariling langis. Gayon din ang kawalan ng kontrol sa presyo dahil sa umiira na oil deregulation law. Wala po tayong mga indigenous source. We don't have oil in this country. Maliit lang, konti lang siya. And so we import most of it. About 99% of our ang ginagamit po natin sa mga sasakyan natin, galing po ibang bansa yan. So we don't have control of the supply as well as of the price. And second po, we have many of our, this is an unregulated industry because of the oil deregulation. So we leave it to the companies also to determine the price with the proper pegging sa maps, sa presyo ng international. Pero government does not dictate the price. Inaasahan naman tatagal pa hanggang 45 days ang kasalukuyang supply sa bansa mula March 20 hanggang sa unang linggo ng Mayo. Pero paglilinaw nito na nakadepende sa behavior ng mga tao ang itatagal ng supply, kaya pala nito sa publiko na magtipid sa paggamit ng langis. Magtipid tayo sa konsumo natin sa gasolina, sa diesel at electricity, then the 45 days can even be 60 days. Bukod dito, tinatrabaho na rin ng DOE ang pagbili ng mas maraming reserba o buffer stock na langis mula sa ibang bansa. Kabilang dito ang kasado ng 400,000 na bariles na langis mula sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, habang under negotiation pa ang karagdagang 600,000 mula sa iba pang bansa. Ayon kay Garin, ito ay tatagal na 5 araw at kayang saluhin ng ikalawang linggo ng Mayo kung sakaling maubos ang kasalukuyang supply. Samantala, maglalaan naman ang DOE ng 20 billion pesos na pondo para sa pagbili ng diesel, kung saan target ang 2 milyong bariles ng krudo. So we have to make sure that these are legitimate traders or companies. So ang maximum namin is 2 million, minimum would be 1 million. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, oil shipments normal pa rin, subalit posibleng maapektuhan sa mga susunod na linggo. Tiniyak ng Bureau of Customs na nananatiling normal ang pagdating ng oil shipment sa bansa at wala pang naitatalang kanselasyon sa ngayon, ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno. Gayunman, sinabi niyang karamihan sa mga shipment ay naipadala mula sa Middle East bago pa sumiklab ang tensyon, at dahil inaabot ng 14 hanggang 20 araw ang biyahe, posibleng makaranas ng pagbaba ng supply sa mga susunod na linggo kung alalala ang sitwasyon. Kaugnay nito, bumuo na ang BOC ng task force para sa araw-araw na monitoring ng mga inaangkit na produktong petrolyo upang matukoy kung may kanselasyon o pagkaantala. Sa ngayon, wala pang oil shipment na nakansel, at ngunit may ibang imported goods na naantala o kinansela na. Iniutos na rin ng BOC ang pagpapabilis ng pagproseso at pagpapalabas ng mga oil shipment upang agad itong makarating sa merkado. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.